Jason Apacible from Group 11, and I will be explaining the code from top to bottom. So this code allows an Arduino to first is to detect footsteps through a piezoelectric sensor, and we also measure the voltage generated and estimate the energy produced by the steps, and this will be displayed all the results in real time using an LCD screen. So at the beginning of the code, we include two libraries, which is the WireH, which enables the communication over the I2C protocol, and next is Liquid Crystal I2C, which is used to help us control an LCD screen via I2C communication. So next is we define the constants. So piezo pin is assigned to analog pin A0, which is for the piezoelectric sensor, which is connected to the piezoelectric sensor. Then threshold, which is set to 100, which means that any sensor reading above 100 will be considered a valid footstep. Then VIN, which is set to 7.0 volts, which represents the maximum voltage that is expected from our sensor setup. So next is for the declaring of the variables. So the prev, this tracks the whether the previous sensor state which is if either high or low, which help avoid double counting of steps. Then step count, this counts the number of detected footsteps. Then previous millis and interval are used to implement debouncing. So this ensures that we don't accidentally detect multiple steps from a single press. So for calculating the energy generated, so we define the Vout for the current voltage reading and Prev Vout for the previous voltage reading, and energy, which is to accumulate the total energy generated. So next is for the LCD initialization. So we create an LCD object called the LCD, which specifies the I2C address with numbers of columns that is 16 and numbers of rows that is 2. For the setup function, so we initialize the LCD and turn on its backlight. Then we display the welcome message, which is the footstep energy generator, for about 1.5 seconds. So after the delay, so we clear the screen and we show up two labels, which is the steps and the voltage. So we also use the current time, so using millis, which will be used to calculate the time difference for energy accumulation. So for the main loop function, so first is we record the current time and read the sensor value from piezo pin. Then we check if the enough time has passed since the last reading using our debounce logic. So if the sensor is greater than the threshold and no previous step was recently detected, so we will increase the step count and update it to the LCD. Then we also calculate the output voltage by scaling the sensor value relative to the 7 volts reference. Next is we use the trapezoidal rule for the numerical methods and numerical integration. So we calculate the energy generated during the interval. So to prepare for the next calculation, we update Prev Vout and Prev time to the latest values. So finally, we set Prev 1, which means a step has been detected and we should not count it again. And if the sensor value falls back below the threshold, so we reset the Prev to 0, which makes the system ready to detect the next footstep. My name is Joshua Andre Miranda. I'm from Group 11. Ang code na ito ay para sa project sa embedded system na ang Group 11 ay gumagamit ng piezoelectric sensor upang bilangin ang mga hakbang at ipakita ang impormasyon tulad ng
step, voltage at energy sa isang I2C LCD screen. Sa setup, ini-initialize ang LCD at nagsaset ng mga paunang halaga. Sa dapat na loop, binabasa ang sensors kada segundo para maiwasan ang maling pagbibilang, kinocompute ang voltahe mula sa sensor reading at tinataya ang nalikhang enerhiya gamit ang trapezoidal rule. Sa kabuang layunin ng proyekto na sukatin ang hakbang at enerhiya na nangangailangan ng tamang pag-ayos ng loop at LCD management para gumana ng maayos at makapagpailaw ng light bulb sa final project. My name is Lily Mutay from Lubero. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano ginagamit ang numerical method sa aming footstep energy generator project. Ang purpose ng numerical method sa project na ito ay upang masukat ang kabuuang energy na naipon habang naglalakad tayo. Hindi lang basta binibilang ang makakbang, gusto rin namin ipakita kung gaano karaming energy ang nako-convert mula sa bawat tapak. Kaya mahalaga ang tamang computation ng energy sa bawat pagbabago ng voltahe. Sa program na ito, ginagamit namin ng isang sapat na numerical method na tinatawag na trapezoidal rule para mag-integrate or mag-accumulate ng energy over time. Ang integration ay mahalaga dito dahil hindi sapat na kunin lang ang voltahe sa isang point. Kailangan namin pagsamasamahin ang lahat ng maliliit na pagbabago ng voltahe habang tumatakbo ang sistema. Sa bawat reading ng voltahe, kinukuha namin ang kasalukuyang voltahe at inahambing sa nakaraang voltahe. Pagkatapos gamitin yung trapezoidal rule, kinocompute namin ang approximate area sa ilalim ng voltage time graph. Ito ang nagbibigay sa amin ng estimated energy na naipon kada hakbang. Sa pamamagitan ng simpleng numerical integration na ito, naitatala namin ang pagtaas ng energy habang naglalakad o nagtutuloy-tuloy ang tapak. Simple pero powerful ang trapezoidal rule kaya every time effective siya sa mga real-time embedded application tulad ng project namin. At yan po ang basic explanation kung paano ginagamit ang numerical method sa aming proyekto. So, my name is Enrico Diname. So, ang aming proyekto po na kinetic mat step counter ay gumagamit ng piezoelectric sensor o na nakakabit sa ilalim ng isang mat upang makuha ang mechanical pressure o force mula sa pag-aapak ng isang tao. Ang piezoelectric sensor ay may kakayahang mag-generate ng electrical voltage tuwing nade-deform ito sa bawat tapak. So, ang voltahe na ito ay dinadala sa isang Arduino microcontroller na siyang responsable sa pagproseso ng mga signal. So, para mas tumpak na masukat natin ang buong voltahe na nagge-generate habang tumatapak ang isang tao, so hindi lamang po tayo dapat nakapokus sa isang beses kinukuha ang reading, bagkus dapat gumamit tayo ng trapezoidal rule. So, yung trapezoidal rule po ay isang numerical integration method. So, sa pamamaraang ito, kinukuha ang sunod-sunod na voltage reading sa maliliit na time intervals at ina-approximate po ang total voltage sa pamamagitan ng pag-compute ng area under the voltage or time curve. So, ito po ay nagbibigay ng mas tumpak o mas sakto na sukatan ng energy o force ng bawat tapak imbis na umasa lamang tayo sa mga peak voltage reading. So, sa bawat detection po ng pagtapak, ang Arduino po ay binabasa ang mga voltage values mula sa piezo sensor. So, ina-apply ang trapezoidal rule para sa pag-compute ng mga total voltage. Dinadagdag ang bilang ng step at ipinapakita ang resulta ng parehong step count at corresponding integrated voltage sa isang LCD display na pinapakita sa video. So, ang buong sistema ay pinapagana gamit ang isang portable power source. So, bilang 50% po ng aming project at sa mga susunod po, kami po ay gagamit ng portable power source tulad ng battery pack. Kaya ito ay magiging madaling ilagay sa iba't ibang lugar. So, gumagamit rin kami ng mga basic signal
conditioning components tulad ng mga resistor and diodes upang maprotektahan ang Arduino mula sa maaaring high voltage spikes na nangyayari sa piezo sensor. So sa kabuuan po ng aming project ay nagpapakita ng isang practical na aplikasyon ng piezoelectric technology at numerical methods sa real-world sensing na maaaring palawakin pa sa mga industrial at sports monitoring application. Yun lamang po at maraming salamat.